this episode, pag-uusapan natin ang differences, mindset, habits, at perspective. Hindi para mag-away, syempre, kundi para magkaintindihan. I'm Empress. And I'm Queen. And this is Eto Na Nga Sis, the podcast. Okay, so today, we have a guest. May bisita tayo dito sa bahay. First time. God. So, we invited a Gen Z podcaster. Kasi, for us, di ba, mga millennials, we want to understand paano na nga ba talaga ang Gen Z ngayon? Paano ba yung mindset nila? Like, we want to know what's happening in that era. Charot. So, here, pag-uusapan natin Gen Z versus millennials. Pero in a friendly way. So our guest for today is a Gen Z content creator and a podcaster of Ganito Kasi Yan. Please welcome Jacob. Hi, Jacob. Hi, Empress, and hi, Queen. Thank you so much for visiting us. Ang ganda ng bahay niyo dito, ah. Bongga ba? Pero siguro gusto na muna bumati. Ano ba tawag sa mga listeners ninyo? Ay, wala pa. Ayan, so hello sa mga listeners na lang ng... Ba? Anong tawag? Ang tawag namin sa listeners namin, Podmates. Podmates. Ay, ang galing. Podmates, hello. Sana So, sa mga nakaka-crossover na podmates dito, hello. Oo nga, magandang question yan, no? Kung Oh, ano wala yung pa tawag kaming sa... ganun. Ano Siguro soon, malalaman next time, din natin mag-iisip yan. namin. Thank you. Sige, let's start first with misconceptions. Oo. So, sa iyo ba, ano yung sa tingin mo yung pinaka-common misconception about Gen Z? Parang ang dami kasing gustong... ang dami kong mga 10. Pwede ba? 100. Mga 2.5. Pero isa sa mga pinaka-common ko kasi na naririnig na gusto ko din i-debunk. Oh, Wow. sige, ito na yung Ikaw na ba yung panahon. representative ng Gen Z? Kailangan kong ipaglaban to. Hindi, pero I think familiar din naman to. Yung parang snowflake or parang sensitive. Correct. Kasi parang lagi siyang nababanggit na parang madaling ma-affect, masabihan lang, may ganon. Or parang may comment lang. Okay. Pero kasi feeling ko din, very defensive din ng Gen Z. Parang they know kung ano yung ginawa nila. Alam nila kung bakit nila ginawa. Yun yung rational. And parang feeling ko, ang Gen Z din kasi is, they know what they want. And they know kung ano yung way nila of doing it. Kaya parang feeling ko, ipaglalaban talaga nila yon. So parang hindi lang sanay yung mga millennials sa ganong atake. Parang very forward. Yes, independent. Yes. Ganon. Kasi 'di ba yung napag-usapan natin kanina, nakwento natin, yung way of growing up or parenting sa side namin Oo. hindi ka pwede sumagot. Yeah, bawal Hindi ka magsalita. pwedeng bawal ka magsalita, bawal ka mag-comment. So for us, we keep it to ourselves na okay, hindi na lang kami magko-comment, baka may magalit. Oo. Pero kasi bastos ka kapag Oo, sumagot ganon. ka. Kahit hindi ka talagang sumasagot ng pabalang yung yung pangit na sagot. Kahit na sasagutin mo lang, gusto mo lang mag-explain, bastos ka na nun. Oo, kaya kahit na o-offend kami, diba? Hindi kami magre-react, hindi namin sasabihin. Which is, parang kapag nakakita kami ng ibang tao na open sa na very feel vocal. niya na vocal, parang Akala natin, ano nangyari? ang yabang naman ito. Oo, palaban. Oo, parang palaban na. Umpisa pa lang, ang dami. Diba? Sabi sa akin, hindi lang to dalawa, tatlo, 100. Kakaintindihan na talaga tayo. Next, meron pa? Siguro yung common misconception. Eto feeling ko nabanggit ko din to sa inyo. May misconception kasi sa Gen Z na palipat-lipat ng work or parang madaling magsawa. Oo. Ano yung totoo? Ano lang talaga, they know what they want. Yung parang tipong bakit pa natin, kunwari sa work, bakit ko pa patatagalin na nandito ako? Parang maaalis din naman ako. Do you parang feel na I deserve better? Or parang
why do we waste time staying here if we can be somewhere else exploring what we want? Tama din naman. Diba? Kasi parang, kung magstay ako dito, kunwari ganun, kunwari sa work, magstay ako dito, ba't ako magsistay dito kung alam ko din naman na aalis ako and I could spend that time na tatagal pa ako somewhere else na titingnan ko dito kung if this is for me. Ganon. Oo. I love Yung it. naririnig ko, lalo na sa age level namin, di ba? Most of the people I heard that from mga business owners na parang nahirapan kami mag-manage ng Gen Z ngayon kasi ang bilis nilang umalis, ang bilis nilang mag-resign. Pero I wonder din minsan, baka iba na kasi yung values for Gen Z, iba na yung binavalue nila. In our generation, ang binavalue namin kung gaano ka katagal nagstay dun sa trabaho. 'Di ba? Kahit mag-OT-OT ka, kahit walang bayad, basta hindi ka matanggal, masaya kami doon. So, in your generation, what do you value na kasi? Kaya bakit ganun? Feeling ko, isa din sa mga binavalue ng Gen Z is work-life balance. Na Mental health. Oo. Na merong life outside of work. Kasi feeling ko din in other generations, masanay sila na kahit umabot akong 10 p.m. dito, isasagad ko to kayod. Oo. Feeling ko sanay open ang Gen Z to the idea na there's life outside of work. Na may pwede akong gawin after my 5 p.m. Gen Z! Masyado tayo nauna! Nakita niyo ba yun sa TikTok? Yung parang, yung mga videos or parang mga a day in my life na may 5 to 9 after my 9 to 5. Oo, nauso yun. Mga videos kasi yun ng mga Gen Zs na parang, or parang content creators na ano yung ginagawa nila sa kanilang 5 to 9 after nung 9 to 5 nilang work. Pero in fairness natututo na yung mga millennials to have that work-life balance. Siguro dahil na rin kami, na-influence din kami ng mga Gen Z. Like for me, example, nung nag-work ako dati, hindi ako sanay dun sa work-life balance. Like work is my life. Parang ganong level. Pero when I started working with other Gen Zs, na parang, ay, on time Pwede sila pala. umaalis. Pwede pala yun. Tapos magyayayapang uminom after or magyayayapang mag-mall after ng work. So parang sabi ko, pwede, ako nga rin. Parang gano'n. So nagkaroon na rin ako ng ganong set of boundaries na parang okay, work hours. Pag hindi. Which is also good kasi naturo ng Gen Z sa akin. Kung hindi ako nakapag-work together with the Gen Z, hindi ko ma-feel yun. Tsaka yung weekend. Oo, yung weekend. Sa mga millennials, mas uso yung kunwari, kahit Saturday, pwede ka tawagan ng boss mo or parang may additional task. Parang feeling ko sa Gen Zs, mas na-maintain na tipong, okay, I'm only doing this Monday to Friday and until this time lang na parang pwede mo akong tanungin kung kaya ko pero hindi ako obligated to To answer. or to answer. Tama naman. Yun naman Oo. din talaga eh. Sana talaga mag-set din tayo ng boundaries sa mga Gen Z. Ito pa sa ibang mga misconception. Mahilig daw kayo magpahinga. Totoo naman totoo mahilig magpahinga. Kasi feeling ko din yung Gen Z yung mahilig maglaboy. Ano boy? Magbakasyon, ganon. Nung age nila, mas work compared sa travel. Oo. Parang Sobrang- nanghihinayang, ganon? Or parang they think na they don't deserve it, ganon? Hindi, kasi parang walang time or Ba't kaya ng Gen Z? hindi ganun yung focus. Would rather parang save the money for other Parang things. selfless ang mga millennials, tama ba? Hindi naman selfless. Parang other things, like mag-ipon na lang ako for a car. Mag-ipon na lang ako for a better rent. Gets. Ganon. Or to have, parang, use that money for gadget. More on other things rather than yung bakasyon. Pero ang Gen Z, laboy. Laboy. Gen Z laboy. Laboy agad. Feeling ko din, parang yung mga Gen Z, parang they give enough time also na this is the rest time, this is, parang makakapag, wellness break, kung tatawagin. Na parang feeling ko din, ito yung time mo din na mag-explore din eh. Kasi parang,
pag later in life din naman parang, for example, kapag 40s ka na, 50s ka na, parang feeling ko, yung mga adventures na gusto mong gawin ng 20s mo, hindi mo rin naman magagawa. Kunwari, hiking. Hindi ka na skilled enough or parang hindi ka na mapagod for it. So parang feeling ko, they also take the time to enjoy life. Actually, maganda yun. Oo, tama naman. Actually, regret yun ng ibang millennials na I should have traveled more. At dapat tinodo ko na yung party life ko nung 20s ako. Kasi ang aga ko nag-matured eh. So parang 20s ako, work. Tapos parang akala ko by 30s, 40s, magpapahinga na ako. Pero hindi pala. Pag 40s, hindi pahinga eh. Gusto mo pa rin mag-work. So, dapat nung 20s, tinodo mo na. Party ka na dyan. Laboy-laboy ka na. Actually, maganda yung part That's na the yun. word for today, laboy. Alam mo, maganda dito. Ang dami natin natututunan from Gen Zs. For Oo some naman. reason, bakit kayo ganun ka? Do you see, dahil ba nakikita nyo sa aming mga millennials, yung mga pagkakamali namin? Kaya, Or parang Kaya parang mayroon iba ba kayo inisip na ayoko maging ganyan. oo, My gosh. ganun. Siguro parang mas aware lang din sa struggles ng mga older generation. Kasi parang mas, kunwari, nakikita yung stories. Tsaka feeling ko mas maraming outlets to share the stories of different generations. Mas aware sa mga nangyayari. Like for example, yung mga workplace habits and parang feeling ko mas ang mga Gen Z hindi magsesettle na lang na ganito pala yung patakaran. So, parang hahayaan ko na lang. Parang feeling ko mas nasa Gen Z yung mindset na I will change the system. I will make it happen. Oo, yung parang tipong hindi ko hahayaan ganito na lang yung like kunwari, di ba there's conversation on generational trauma? Yes. Yung mga ganun, yung parang stop the trauma, stop the ano. So parang feeling ko Gen Z is more inclined na parang tipong if this is perpetuating or kung ano ito yung na lumalaganap, hindi ko siya hahayaang ma-affect ako or parang maging part ako of the recurring system. Ang galing. Ang tatalino ng mga Gen Z ngayon. Oo nga ano, eh. Bobo tayo. Oo, parang ang lakas makabobo. Ito na pinakamabigat na tanong. Ano ba talaga ang tingin niyo Tingin niyo sa sa millennials? Sa mga millennials? Honestly. Honest ba? Ay, bro. Pero feeling ko, yung mga millennials din, very hardworking. The same way din naman hardworking yung mga Gen Zs. Pero feeling ko sila din yung medyo babad talaga sa work. Like, kayod talaga. Like, tipong, as much as may hustle culture yung Gen Zs, malala yung hustle culture ng millennial. Yung tipong, kahit umabot ng alas 2, kayod. Oo. Second job, third job. Ay, that's true. Oo. Madami kong mga millennial friends na Hustle ng hustle. may third job din. Second job, third job. Kayo, wala kayong ganun? Feeling ko may mga side hustles rin. Pero usually, feeling ko ang Gen Zs, mas inclined na yung hustle nila sa passion. Oo. Yun Oo, ang maganda. samantalang millennials, walang passion. Oo Basta nga. kahit anong work, basta work, go. Laging Diba? nahuhuli yung passion side. More on, yun nga, career, work. But I think millennials are starting to open their minds to become more aware of that cycle din. Kasi nga nakikita din sa Gen Z na they're more aware din na okay, we put passion as well. Ang galing eh. Kasi may katrabaho ako. So work. Magaling siya sa work ha. After work, nakikita ko sa stories niya, meron pa siyang mga dance class. Oo. Time budget Tapos, nagta-travel siya to attend yung mga dance classes din ng ibang country. So, alam mo yun, may nakatatak sa kanya yung passion niya, which sa ating millennials, wala masyadong ganun. Like, bihira ako makakita ng mga friends ko na nagpo-post about their work, meeting, ganyan. Tapos biglang, okay, going to my, cross-stitch era. Walang ganun eh. Puro pagka-uwi, pahinga.
kauwi na ako, tulog. Here's my dinner. Ganun. About habits naman. Sa tingin mo ba meron kaming habits? Merong habits ang mga millennials na nawiwirduhan kayo or hindi nyo magets? Feeling ko overworking tsaka yung parang babad sa trabaho talaga. Yung parang You find it Oo. parang hindi mo magets. You find it Tsaka may isa pa, may gusto akong i-add dun sa, yung sabi nyo nga yung sa passion. Parang I encountered a millennial na sinabi sa akin din recently na parang yung work is hindi ka necessarily naghahanap dapat ng work that will give you happiness. Because the money that, kung ano yung makukuha mo sa work, yun yung will fund your happiness. Yeah. Pero kasi parang feeling ko din as Gen Zs, hindi pumapayag yung Gen Zs na yung work nila walang sense of happiness or fulfillment. So parang ang hindi siguro magets din ng Gen Z sa millennial is yung tipong yung kayang gumawa lang ng job na tipong walang sense of fulfillment or parang wala kang this isn't me, parang Yeah. robot lang ako dito or ganon. Totoo yan. I think because iba yung pagpalaki din kasi talaga sa aming mga millennials na parang in my case naman sa mom namin, basta may trabaho, tanggapin, gawin. Diba kahit ayaw mo yung nung time namin na showbiz, kahit hindi ko trip yung role, may trabaho, lumapit sa'yo, tanggapin mo yung trabaho. Parang nag-aano ka ng biyaya, tumatanggi ka ng biyaya. Bad luck daw kasi Oo, yun. bad luck. So, Hindi mo alam yun? Yun yung Oo. kasabihan ng mga matatanda na kapag tumanggi ka sa grasya, oo. bad luck siya. Kaya pag may trabaho, tanggap lang. Oo. Malas daw. Oo. Yun yung tumatak sa akin. And at the same time, yun nga yung part of growing up na hindi kami pwede umangal. So, hindi na lang kami aangal. Nadala mo siya pati sa work. Oo. So, nangyari, ginawa na naming acceptable yung work na kahit hindi ka mag-enjoy, basta kumikita ka, may work ka dyan, maganda yung position Basta mo, meron, maganda yung pwede career na. mo, okay lang. And then you do your passion after. You use the work to fund your passion. Naging ganun. Kasi bawal naman kami umangol eh. Grabe, pagod na pagod pa lang ang mga millennials. Pero wait, tanong muna ako. Kasi parang since na-mention mo, sorry, nagtanong na eh. Kasi di ba sabi mo parang funding the passion? Kasi di ba parang yung mga millennials, ang dami yung mga extra ginagawa, extra jobs, ganon. Do you really get to fund the passion? Or do you really get to do the passion? Yun nga, ang ganda ng tanong na yan. Do you? Ako? Well, yeah. At this stage of my life, dahil nga na i-impluwensyahan ako ng mga Gen Z na nakikita ko sa social media, sa mga friends ko na Gen Z as well, na-open yung mind ko na possible talaga magkaroon ng passion in your time. So, at this stage of my life, I can say yes, nafa-fund ko yung passion ko. But when I was in my early 30s and 20s, hindi. Kasi hindi ko naiisip yung part na yun. Hindi ko naiisip yung passion part. Naisip ko lang work part. Magkano na kinikita ko. Hindi importante ano ba yung yung work passion. ko, ganyan. Kasi alam mo na yung passion, isasantabi mo muna. Oo. But this stage, oo. Na-fund ko na yung passion ko. Gusto mo tissue? Hindi ako naiyak. Ikaw ba? Ikaw, Hindi kasi ako naman kasi Yung iba work naman mo. yung experience. Hindi naman ako nag-office work. oo. Parang artista lang talaga yung ginawa ko. So, hindi ko alam yung... Well, ganun din. Nakaka-relate din ako sa walang choice, walang voice, you cannot speak up. Oo. Hindi ko alam kung pagiging millennial ba yun or dahil ganun tayo pinalaki ng magulang natin na, ayun nga, pag sumagot tayo, bastos tayo. Or papaluin tayo, papagalitan tayo. So parang, lumaki lang din ako na always yes. So hindi ko rin alam kung ano yung gusto ko, kung ano yung passion ko. Kasi nga parang lagi namang may nagde-decide for me, ganun. Pero
medyo hindi ko pa na-explore yung sinasabi mo na yung hustle ng hustle, work ng work. Kasi wala naman akong ibang choice ng work dati kundi kung ano yung kinalakihan ko, which is yung showbiz. Yeah. So, Yung ano kasi sa showbiz, like with us, since we grew up in show business, parang yun na rin yung passion namin eh. kasi yun na So, yun eh. oo. Doon ka na lumaki. So, baka ito na nga yung passion ko. Yeah, so na-ingrain sa amin na masaya sumayaw, masaya kumanta. Oo. And for her, luckily, yun yung work niya. Oo. Oo, mag-aral sumayaw, mag-aral Magdrama. kumanta, magdrama. Yan, ito, mag-podcast. So, siya yung Gen Z ideal na you should love your work Medyo as well. Gen Z nga ako, no? Pwede pala yung mag-convert. Ano pa yung misconceptions ng mga about Gen Zs? Misconceptions. Ito feeling ko, ito yung kikwento ko, feeling ko totoo to, hindi to misconception. Walang savings. Ay, talaga? Kasi feeling ko ang Gen Z's mas into, babalik din yan. Mas ano talaga, mas Parang babalik din yan. Kahit gumastos tayo ng kunwari. Minsan yung mag-aaya yung mga kaibigan mo, go lang. guys, LU, babalik din yan. Iikot din ng pera. Kikitain mo din yan. Gosh, Saya naman ang ganyang mindset. Hindi ka yung even if alam mong zero na ang bank account mo after this, guys, nag-enjoy tayo. That's what matters. But don't you find it stressful? May time ba na nasa stress Oo, kapag nakikita mo yung bank account mo or positive ka pa rin na babalik? Parang feeling ko, mas nasa mindset na ang problemahin ko muna yung today, tomorrow, magagawa natin ng paraan yan. Ang galing. So, hindi love siya yung it. guilty spending. Feeling ko kasi, mas na-ingrain sa Gen Z yung deserve mo naman na yan. Oh. Parang tipong, parang you earned it, you worked hard for it. So parang, it's okay to reward yourself every night. Ang hirap sa amin nun. Talaga. Hindi kaya. Hindi kaya. Alam mo yung tipo na, Kasi, pag magpaplano kami ng travel, kahit sabihin mo na we saved up for it, magdadalawang isip ka talaga eh. Do we keep this as a saving pa rin? parang we were never deserving. Dapat ba invest namin to? Or okay lang mag-spend ng ganito sa Or travel? emergency fund, Oo, ganyan. it's pag-iisipan talaga namin yun. Tapos kahit bumili na kami ng ticket, bumili na kami ng hotel, nag-book na kami ng hotel, nasa isip pa rin namin yun na tama bang spinend ko yung pera na yun? Laging Kahit may ganong nakauwi ka doubt. Kahit nakauwi ka na. Naka-shopping ka na. Nag-enjoy naman ako eh, di ba? Actually, hindi pumapasok yung nag-enjoy ako eh. Di ba? Tapos maghahanap agad ng solusyon. Oo, Paano mo naghahanap agad sa'yo babawiin? bago mo babawiin yung pera. Ganun siya. So Hindi parang, siya yung pag-iisipan mo tomorrow. Ano yung sabi mo kanina? Parang problemahin mo na lang tomorrow kung wala na. Kami hindi, parang we're always ahead of time, ganyan sa Oo. pag-iisip. so parang we're not Nakaka-stress. living the moment. Oh my gosh. So dahil doon, anong advice mo sa mga millennials? Parang yun yung advice na dapat hindi masunod eh. Yung, Hindi dapat masunod. although okay din naman kasi na i-treat mo yung self mo. Parang feeling ko aware din ako na din siya, nakakatakot din siya. Okay. Kasi, hindi mo din alam eh. Kasi, what if may emergency? Oo. So, actually, nung college, ganun din kami ng mga friends ko na parang, guys, let's live in the moment. At na to, kahit wala ka ng baon bukas, kahit medyo kahit na natin to, kahit i-chow funrise na lang natin to bukas. Pero, lang siguro, parang, ulit yung tanong? Nawala na rin ako. yung live the moment nyo na Advice. Advice. Siguro yung pinaka-advice talaga ko sa millennials is, yung pinaka-importante is work-life balance. Like, it's really important na magkaroon ka ng life outside of work. No matter what the work is, kahit showbiz pa yan or office work, parang feeling ko it's really important to have a life outside of work. Kasi that's like 8 hours of your day and parang tipong kung hahayaan mo pa na yung time after is naka-Google pa rin sa work, parang allow yourself then to de-stress, to reward yourself and parang
to have something to look forward to outside after it. Siguro yun yung pinaka-importante, something to look forward to. Something to look. Yeah. Bayarin. Bayan. Yun lang yung nakikita kong look forward, yung mga bayarin. Charot. Ako. Kayo ba? Hindi nyo ba naisip yun? Mga bayarin? Hindi nyo ba rin Papamimana lang daw inaalala? niya buka. Actually, minsan, minsan, titingnan na natin kung may dadating bukas. Gagawa na natin to ng paraan. Pero at some point, parang okay din yung ganyang mindset. Maganda Kasi, rin. Oo. hindi kayo nasa-stress? Nasa-stress kapag dumating na yung, kapag dumating na yung deadline ng bill. Pero the day before, ay, kaya natin. Parang ang bilis yung mag-move on. Ganun. Oo. Yung parang, guys, hindi naman natin to ikakamatay. Yung parang, wala namang Ikaw, Ate Prin, Iniisip kung ko- papapiliin ka, Iniisip ko, ano kaya mangyayari sa buhay ko nun kung ganun yung di ba? Like, saan na ako pupulutin ngayon? Kung papapiliin ka, knowing everything ngayon na about Gen Z? Actually, maganda yung sinasabi nila, yung ganong mindset din. Kasi they got to enjoy the moment. Which is something na, for me personally, this year, yun yung personal goal ko sa sarili ko ngayon. Work-life balance. To have a work-life balance. With the use of AI, sinasabi ko sa kanya, in my schedule, put at least, I want to have a time to do this for at least 4 hours a day. Ganyan. Tari may So, AI. meron akong time cap na sa calendar ko na, okay, at this time, hindi na ako mag-work, hindi na ako mag-iisip about any work-related stuff. Minsan kasi kahit social media ko, work yung parang learning moment ko, ganyan. Learn yung mga talks about business. Pinapanood ko yun sa social media. Nag-aaral ako about podcast, di ba? So parang nilagay ko na, okay, after 5 p.m., other moments naman, time with my son, other hobbies. So, yun yung goal ko this year, magkaroon ng work-life balance. So, I think, Kailangan mo pa talagang i-AI. oo. Kasi Gusto parang mo di ko yun? makalimutan. May AI, Kasi feeling ko, yung default ko magiging work eh. Yun yung default ko eh. Representative ng millennial talaga. Go. Sige, let's do some game time naman. Sige. Okay, anong mechanics? Okay, ang game time natin ngayon, sasabihin namin yung trait or habit. Tapos, sasagot tayo kung millennial habit siya or trait and then Gen Z. Okay. So, is it millennial or Gen Z? Ganyan. So, lahat Okay. tayo. Ayan, napag-usapan Isa-isa tayong sige, sagot. isa tayo. Okay. Isa-isa tayo sagot. Okay, sige, let's start. Sige, first Number one. 1. Work first. Ano ba yan? Millennial or Gen Z? Yun na, napag-usapan natin, millennials. Work first talaga pag Oo. millennial. True. Next, boundaries. Syempre. Gen Z. Gen Z yan. Wala masyadong boundaries ang millennials. Talaga ba? Oo, kasi nga bawal nga kami sumagot. Oo. So yes lang kami. Eto, may ako sa'yo. Tanong ako sa'yo. Pag accidentally naapakan ka sa paa, ikaw magsusorry o siya? Mukhapak. Ako yung magsusorry. Accidentally, biglaan, naapakan ako. Ay, sorry. Bakit? Boundaries, walang... Kahit apakin mo ako, okay lang. Pasensya ka na. Kasi kasalanan mo nandun ka. Kaya ka napakan. Yung automatic na sa'yo na, na wala siguro talaga sa isip mo na may boundaries ka, ganyan. So, parang nag-reflect siya sa Ibang actions. Next. self-care. May self-care kayo? Siyempre, self-care na yun. Yung sinabi mo kaninang laboy. Ako, recent lang. Nung nalaman ko na lang yung about self-care, doon lang ako nagka-self-care. So, siguro I would say Gen Z siya. Oo. It's Pero- a Gen Z way of Oo. I think natuto ang millennials doon sa Gen Z Oo. about self-care. Kasi feeling ko yung mga millennials,
nag-a-adjust, nag-a-adapt na ngayon sa self-care, di ba? Oo. Pero hindi ganun hindi siya parang automatic for us. Oo. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ang na. Hirap kami dun. Pero, ang mamahal din kasi mag-self-care ng mga millennials. Pilates, di ba? Yung mga ganun. Di ba? Ang mahal Mga Indoor cycling. mga yung mga peptides. Agree. Doon na ba kayo sa ganon? May ganon na rin kayo? Ang mahal din. Sobra. Ang hirap niya i-maintain. Oo. Oo, mahirap mag-maintain ng self-care. Oo. So, siguro yung mga minor self-care na lang. Like, spend time with yourself, reading book, Movie, dinner. Mga Self-care ganon. na rin naman yun. Or, kahit isang araw na pahinga lang sa bahay, pwede na rin masiguro. Magandang self-care yun. Okay. Next. Magtiis. Siyempre. Hindi ba kayang magtiis ng Gen Z? Yun yung tanong. Hindi ba nila kaya? Hirap na hirap. Parang hindi. I'll try, pero I'll try my best. But I don't think my best is good enough. you know that you can do better. Oo. You deserve Tsaka parang, yun yung isa siguro. Yung parang you know na you deserve better. Tsaka parang if you know that this can be any better din naman. And Bakit? parang, parang ganun. I'm learning something new. Ba't ako magtitiis? May something better naman. Wow! Thank you so much. Pero feeling ko, aside din sa pagtitiis kasi, kaya naman magtiis if there's like something in it to natitiisin mo, to hold on to, if there's a reason for it. Pero yung parang, kunwari magtitiis ka sa work, tapos parang wala namang growth, wala namang direction, yung parang magtitiis ka for something na may i-look forward ka, na parang this will get you somewhere. Pero if, kunwari, let's say 2 years ka na, so wala pa rin nangyayari, walang, kunwari, salary growth, walang career growth, hindi mo clear yung trajectory, I don't think it's something na titiisin. Kasi parang feeling ko din yung Gen Zs, alam nila yung gusto nilang paroroonan. And they want na whatever career decisions they make, they lead it up to that. And if it's not leading up to something that they aspire to be, parang what's the reason for me being here? Yeah. So, kumbaga, ang Gen Z, may possibility naman magtiis. Pero, yun lang, may Dapat hangganan lang sila. Ang difference ng millennial ay, Automatic. Tiis. yung hangganan nila ay pang lifetime. Parang sa kanya, sinabi niya kanina, mga 2 years, wala pa rin growth. Time na sa kanya to move on or maghanap ng iba, diba? Pero ang millennial, diba, parang, okay, 2 years titingnan ko, wala pa rin growth. Pag nakita niyang walang ganap, iisipin niya ulit na, sige na nga, I'll give it another year. Hanggang sa paulit-ulit na. humaba ng humaba. Tapos So, na-stuck na siya Does doon. that Parang apply to ganon. relationship as well? Feeling ko, Sa Gen Z? Palit-palit agad. maraming Gen Z nagtitiis. Iba Oo, mas iba sila sa Feeling ko, mas magtitiis ang Gen Z. Sa relationship? Oo. Compared But sila sa ba yung, millennials? kayo ba yung give na give? Oo. Feeling ko sa mga most ng Gen Zs na nakikita ko, kaya nilang mag-test kahit kunwari one-sided, kahit kunwari mahirap, kahit LDR. So medyo same with millennial, diba? Paano ba millennial? Oo. Millennial. Parang ganun din. Kasi Sa amin nga talking about tiis, sa amin nga yata ina-apply na like sa lahat. parang 90 to 80% of the relationship red flag. Kasi tinitiis lang talaga na tinitiis. So iba, sa ibang aspect, pwedeng magtiis ang Gen Z. ang millennial, parang tiis all the way sa kahit anong... Oo, parang for some Aspect, reason, tiis ganda. so yun ganyan. pala ang medyo Parehas natin. ng millennial Pagdating sa love life. Sa pag-ibig talaga, marupok, no? Ibang usapan yata pagdating sa love life. Hahamakin ang lahat. Oh, yung Makamtam talaga. Mag-resign agad. Ayun. Ayan. Yun na rin Gen naman Z yan. yun, Gen Z. For sure. Pag wala ng pag wala ng growth. Future. ganyan. Wala ng growth. Eto, Overthinker. Ito parang
equal to? Ano sa tingin? Oo. No? Equal. Kasi marami din akong kilalang Gen Z yung overthinker eh. Kasi feeling, kayo bang mga millennial, ano yung pinag-overthinkan nyo? Future. Future. Goals, ganyan. Oo, goals. Kung nasaan na ba ako ngayon? Tama pa ba itong tinatahak ko? Oo. Am I on the right track? On the right Nag-uubos path? lang ba ako ng oras? Mm-mm. Or, masusustain ko ba to? Oo. Ito ba yung tamang gawin? Yung parang, yun, typical Lahat overthinking. ng bagay. Maliit na bagay. Makakatipid ba? tumaas ang gas. Oo. Ganyan. O tsaka health. Sa health mo, grabe ka mag-overthink. Grabe ako mag-overthink sa health. Ibang klase. Nagkaroon ng 1 year na I was just thinking about my health so much. Parang every pain na nafe-feel ko, akala ko magkaka-heart attack ako. Sabi ko, heart attack na ba to? Tapos magpapacheck up ako, muscle pain lang po yan. Stretching lang po. Tapos, hala, sakit ng paa ko. Stroke na kaya to? Papacheck ako, stretching lang po. Parang ano daw siya, sa stress daw siya, ganun. Oh. How about sa Sa Gen Z. Overthinker ba kayo? Overthinker din ng Gen Z eh. Kasi parang, ang Gen Z laging worried sa career din eh. Laging worried na parang, kunwari marami silang dreams, paano ko maaabot to? Parang, am I too late in my career? Paano ko maaabot yung passion ko? Paano ko magagawa yun? Feeling ko a lot also about incorporating passion into what you do and what you work on. Yeah. Pero tingin ko naman, it's not generational, yung overthinking. Kasi, I would say, even yung generation ng parents natin, overthinker din sila eh. Millennials, overthinker. Gen Z, overthinker. So, but it's really more on the side ng it's what's happening in the world. Diba? Kasi, like what they said, ngayon social media, mas mataas yung anxiety and overthinking ng mga tao because we get to see the progress of other people more compared to our own progress. Now, when we compare ourselves, diba? Andun yung part na, ay siya, na-promote na or nakapag-ipon na ganito. Ako kailan tama na ba tong ginagawa ko? Mali ba to? Ano ba dapat kong gawin? Tas yung news about war, about gas, so makes you overthink about so many things. Kaya, it's not really a generational thing siguro. Ilan tingin ko? So equal ang overthinking. I love it. I think that's it for episode Yun na today. yun! Gusto ko pa siya makausap! Ang dami pang mga learnings ng mga Gen Z versus Millennials. Ikaw, Ate Prin, ano yung pinaka nakarelate ka? Nakarelate ako doon sa part ng na nakaka-open ng minds yung mga ginagawa din ng Gen Z ngayon. Kasi for some reason, yun yung mga stuff na hindi na re-realize ng millennials eh. Na parang, di ba? Give time to yourself. Maglaboy ka to enjoy life. Na yung career mo and work mo, pwede ka naman alam mo yun, there's so many options. And, ayun, natutuwa ako dun sa part na they set their own boundaries na sobrang struggle pagdating sa millennials. And recent lang natutunan ng millennials, maybe because of the Gen Zs as well. Ikaw, Jacob, may habits ba ang millennials na gusto mong i-adapt? Actually, yung nabanggitin nyo dun sa saving. Kasi feeling ko ang maganda sa millennials is they watch out for their future. Na parang sa Gen Z naman, parang future problemahin natin sa future. Parang sacrifice siya in a way, no? Na parang isa-sacrifice ko muna yung passion ko para ma-secure ang future ko. Oo. No? Parang ganun So may yung mindset trade-off nila. din kasi. Oo. So it's either you think like a millennial na thinks about savings for the future, pero we sacrifice yung other passions na funding our passions, or we fund our passions and then we sacrifice naman what's going to happen in the future. So
trade-off parehas. It's really work-life balance. Yun talaga. balance talaga. Love it. Kung may isa kang sasabihin sa mga nakikinig ngayon, ano yun? Ako siguro, parang feeling ko din, ang daming misconception or parang misunderstanding between the pero ang daming din namang similarities. And I feel like there's a lot of room to understand each other. And parang with Gen Zs, ang dami din nila matututunan from millennials. And I feel like millennials ay marami din matututunan from Gen Zs. And it's just about openness to learn from one another. Kasi feeling ko, may improve naman natin yung like systems of how we do things or parang behaviors and everything kung like we get to understand each other better. Oh, that's so nice. Yeah, let's And not so judge true. each other, diba? Siguro let's support each other lang. Let's not And- hate on each other. Huwag tayong mangbash ng isa't isa. Kanya-kanyang hustle at opinion lang naman talaga yan. So true. And also yung respecting each other's opinions and point of view. Because sometimes, especially us millennials, mas nakakatanda tayo, we say na yung mga bata ngayon, di ba? Yung mga kabataan ngayon. Oo. Parang That's not- masyado tayong think of- nagmamagaling. Oo, nagmamagaling kasi mas matanda tayo. Hindi naman ganun. May mga talino sila na hindi natin nakikita eh. Yeah. Na kaya nga sila different. Kaya nga sila ganito ngayon kasi nakikita nila yung mga pagkakamali natin eh. Diba? If we're not gonna be open to that and we're always gonna say, Gen Z kasi, ganyan na yung mga bata ngayon. Diba, how are we going to learn from each other? How are we going to grow? Love it. At sana may nakarelate din at may marami ding natutunan sa ating mga viewers today in this episode. Again, thank you so much! Thank you. Before anything else, where can we see you? Ayan. I'm in the Ganito Kasi Yan podcast, so you can check out GKY or Ganito Kasi Yan for Gen Z Conversations. We're at GKY Pod on all social media platforms. And ako naman personally, the Charles Jacob on all social media platforms. Yes! So go ahead, follow them. At yung mga mga naka-crossover from your podcast, Yes. thank you for listening and checking us out as well. And if you really like this podcast, please follow us on our social media and leave a comment dito sa Spotify. At don't forget, pagbigyan niyo naman kami, 5-star, we'll do, di ba? So thank you so much for listening. Until next time. See you guys on the next episode. Thank you. Bye!